Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng news ngayon. Tungkol ito sa pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na sa kanyang pagkakaalam ay may warrant of arrest na inisyu ng ICC laban kay Senator Boying Rimulya. Ito, na kuryente na pahiya na naman siya. Title, ICC nilinaw, walang warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Mariing itinanggi ng International Criminal Court na naglabas ito ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, taliwas sa kumalat na ulat sa lokal na media. Sa Facebook post ng Bombo News, sinabi ni Dr. Fadi L. Abdallah, tagapagsalita ng ICC, na walang anumang warrant of arrest na inilabas laban kay De La Rosa at tanging mga opisyal na anunsyo ng ICC lamang ang dapat paniwalaan. So ito ang statement ng ICC spokesperson. No ICC news can be found except on the ICC's official communications channel and press releases. Ang paglilinaw ay kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na nagsabing may inilabas umanong arrest warrant laban sa senador kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon, hindi pa kinumpirma ng ICC ang anumang bagong hakbang o legal na aksyon kaugnay ng investigasyon sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. So ito, malinaw na, wala pang warrant of arrest. So, again, another kuryente ni Ombudsman Boying Rimulya. Ito, yung matatandaanan ko lang yung kay Attorney Harry Roque. Noong una, sinabi niya na ano na daw, denied na ang, o parang yung denied yung asylum ni Attorney Roque o yung something like that na pwede nang ipakancel ang kanyang passport dahil umalis na daw si Attorney Roque sa Netherlands at papunta sa Germany dahil doon daw mag-apply ng asylum. Sinabi niya noon sumagot ka agad si Attorney Roque, fake news kayo. Nagpunta lang ako sa Germany ata yon dahil inimbita ako ng mga kababayang Pilipino para sa kanilang gathering, parang taking ba ng Maisog Germany, something like that. So, klaro, fake news si then Secretary of Justice Boying Rimulya tungkol sa sinabi niya kay Attorney Roque. Pangalawa, yung kay Senator Joel Villanueva na ano ito? Dismissal order ng ombudsman. Pinirmahan pa noon ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Na sabi niya, magpapadala siya ng sulat kay Senator Soto para i-implement yung dismissal order na yun. Only to find out, yan, nakuryente na naman siya dahil ni-reverse pala ni former Ombudsman Samuel Martires yung dismissal order na pinirma ni Carpio Morales. So, doon, napahiya, nakuryente na naman siya. Kaya kung ano-anong rason na secret decision daw. At hindi pa siya tapos, pag-aaralan pa daw nila yung reversal order na inisyo ni Ombudsman Martires. So, kahapon, sa umaga, kahapon ba yun? O the other day pata, nabigla na lang ako. Sabi ng isa kong subscriber, i-shout out ko pala ang aking mga kaibigan, researchers ko. Nagpapadala sa akin ng mga posts, videos, articles. Si Chris Torres at saka si Yodora. Salamat sa inyong palaging pagtulong sa akin. So sabi ni Chris, Sir, totoo ba? May warrant of arrest si Bato
ng ICC? Hindi ko alam. Then may isang subscriber din, galit na galit. Paki-check ito, General, totoo ba? Binasa ko. Nung nabasa ko yung article, ay wala na. Kasi sa interview kay Boy nga, I think so, parang ganon. Alanganin siya 50-50. Parang may source siya na yun na may labas. Wala na ito. Ito na nga, kahapon, kailan ba yun? Basta, nagpahayag din si DILG Secretary John B. Cremulya. Sabi niya, wala naman kaming natatanggap sa transnational crime o yung kwan ng Interpol. Wala naman. Wala. So, I don't know, bakit ganito ang ang ating ombudsman ngayon, kahit nung SOJ pa siya, mahilig siyang magpa-interview. Mahilang siyang mag-pronouncement ng mga ganyan. Maalala ko tuloy panahon ni kasagsagan ng yung investigasyon sa Percy Lapid case. Duda nila si DG Bantag. Trial by publicity. Ang dami ng ongoing pa yung investigation. Halos araw-araw. Nagpre-press conference o nagsasalita tungkol kay hanggang na lang. Naging trial by publicity si General Bantag. So, paano maiwasan yung ganito? Dahil nakakaya. O, di ba ang sinasabi ni Claire Castro na labanan natin ang fake news? Gumastos pa sila ng may launching pa sila dyan sa Malacanang launching na magkaisa ang lahat, labanan ng fake news. O, sinong na fake news ngayon? Ibang gobyerno din. So, kung ganyang speculation, mas mabuti, wag na lang sabihin. Kasi nga, very sensitive itong mga issue na ito kasi naghihinanakit nga ang mga DDS hanggang ngayon. Masakit pa rin sa mga DDS. Ako I don't know sa inyo. Masakit pa rin sa akin yung nangyari kay Tatay Digong. Hindi ko yung makakalimutan. March 11, 2025, unforgettable day sa Philippine politics. Isang dating presidente na nag-serve ng the best, kinidnap ng kapwa niya Pilipino at pinadala sa isang banyagang kulungan korte. Salamat kay Ambassador Locsin. Nagpayag ng kanyang opinion na PRRD was kidnapped. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. So, karon mo na ni si ate ang matagaan og yero. Mo na ni ang slot sa balay ni ate.